Pag hindi po maayos ang ating feed management, hindi po mabubuo yung ating sistema. Journey of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka! Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw. So ngayong araw mga kabaka, tulad po ng pinangako namin sa inyo, continuation po ito doon sa ginagawa po nating video kung paano po tayo magtagumpay sa ating cattle fattening project. So ngayon po ang pag-uusapan po natin ay ang key factors for feed management. Kasi ito po mga kabaka ang pinakamahalaga po sa cattle fattening. Sa ibang bansa po tinatawag po nito ay feedlotting o kaya ay cattle feeding ay of course ang feed management. Kasi pag hindi po maayos ang ating feed management, hindi po mabubuo yung ating sistema. So sabi nga po nila, effective feed management is the central to the productivity of a feedlot. Kaya kailangan po natin gumamit ng mga locally available feed ingredients at saka byproducts para po mapababa po ang ating mga gastos. Ang mahalaga po rito, mura ang gastos, maganda ang performance. By the end of the day, ang basihan po natin dito ay yung tinatawag natin na cost per kilo gain. Kung magkano po ang ginastos po natin para po tayo makapag-produce ng 1 kilo na live weight ng baka. So, ano po yung unang factors mga kabaka? Ang una po dyan ay yung utilization of local feed resources. So, totoo lang po, ang dami pong nag-PPM sa amin. Ano pong ginagamit nyo sa Great Ark Farm? Alam nyo po, kung ano lang po yung meron sa amin, yun po yung aming ginagamit. So, katulad nga po ngayon, ang available po sa amin ay ang copra meal at rice bran, at saka ang aming raw feeds po ay yung pineapple pulp. At saka, the controversial na napakaliit na micro ingredients. Napakaliit po ng porsyento niyan. Ngayon, sinasabi natin is utilization of local feed resources. Kung wala sa inyo, ano pong gagawin ninyo? Hindi naman po pwede na ipadala pa namin dyan sa inyo ang aming copra meal o ang aming rice bran o kaya ang aming cattle concentrate. Kasi tataas na po yung cost ninyo. So ganito po yan. Kailangan po tingnan nyo po sa inyong area kung ano-ano po yung inyong mga local ingredients. Sa darating po na panahon, kami po ni Pastor Julius ay gagawa po ng mga video kung ano po yung mga available na local ingredients sa buong Pilipinas para po makita po ninyo kung saan po kayo pwede bumagay. Pangalawa po is yung byproduct as feeds. Dito nga sa amin, sa South Cotabato, sa ngayon may pakunti-kunti pong pineapple pulp. Pero ito po ay hindi na po magiging available sa darating na panahon dahil po ginagamit na po ito ng kumpanya sa kanilang renewable energy as a biogas. So tayo po ay magsishift po from that one into a silage. I-discuss po natin yung paggawa ng silage, mahalaga po yan later on. Pero sa ngayon, yung sa utilization po ng local feed resources ay mahalaga po na gumamit po tayo ng local na ingredients at saka gumamit po tayo ng mga agricultural byproducts na available po sa ating lugar. Pangalawa po dyan is yung nutritional analysis in feed formulation. So ito na po yun. Mahalaga po na magkaroon tayo ng nutrient balancing. O ngayon, balik ulit tayo sa magic mix na controversial. Paano po pag hindi copra meal at saka hindi po rice bran at saka hindi po pineapple pulp ang inyong pagkain? Siyempre hindi po babagay yung aming magic mix doon sa inyo. Kasi sa paggawa po ng magic mix, which is i-discuss po natin ng in-depth sa darating na panahon, kung ano po yung kulang doon sa rice bran, doon sa copra meal, doon sa pineapple pulp, na let's say kulang po ng calcium, kulang po ng chloride, kulang po ng magnesium, kung ano-ano pa na kulang dyan, yun po yung pupunan doon sa micro ingredients. Kaya napakalungkot po na yung ibang tao ang iniisip po nila, yung sikreto po kung bakit tumaba yung aming mga baka ay dahil po sa aming magic mix.
Pwede pong totoo yan, pero hindi po yan talaga ang sintro. Ang pinakasintro po ay kung paano po natin bubuin yung ating feed formulation na balance at kung ano yung kulang ay dapat mapunan. Ang pangalawa po dyan is of course yung quality control. Kailangan po mabantayan po natin ito. So number 1 po, katulad po ng rice bran. Pag yung rice bran po natin ay meron na pong bukbuk, ay hindi na po pwede yan dahil nga po pumapait na po yan. So magiging problema po natin yan. So yan po yung mga dapat nating bantayan when it comes to nutritional analysis in feed formulation. Ang pangatlo po na kailangan po nating bantayan sa ating feed management ay yung feed preparation, processing, delivery, and storage. Dito po dapat yung processing technique po natin, tulad ng lagi nating sinasabi, dapat po kung ano po yung pagkain ng baka sa umaga, tanghali, or hapunan, doon po sa mahilig na pinapattern sa habit po ng tao yung pagkain sa kanilang mga hayop. Kasi kami po dito sa Great Ark Farm, hanggat maaari ay isang beses lang po kami magpakain. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi ang ganda po ng aming pakainan. Hindi po namin kailangan na dapat bantayan at palahin oras-oras. Ito, i-discuss ko ito sa housing design po natin na separate video. Ay yung kainan po nila ay walang stopper. Ang nagiging problema po dyan, every 30 minutes kailangan bumalik po doon yung ating tao para po palahin pabalik sa harapan ng baka. Dahil nga po doon sa kamalian, doon sa paggawa ng design, na wala pong stopper yung kanilang feed bank. But anyway, ang importante po dyan sa processing technique po natin ay dapat lahat po ng pagkain. Pag sinabi kong lahat ng pagkain, yung ating pong cattle concentrate, ating micro-ingredients, at saka yung ating roughage ay dapat lagi pong nakahalo. Ulitin ko po, lagi pong nakahalo. Kasi hindi po pwede na i-layer-layer po natin. Didiscuss po namin separately yan kung bakit kailangan lahat ng pagkain ay nakahalo every time na magpakain po tayo. At of course, dahil nga po kailangan natin dyan yung pangalawa is yung consistency and frequency. So tulad ng sinabi ko po kanina, kailangan po kung ano yung pakain natin from day 1 hanggang doon sa day 100 na feeding program po natin. Dapat po pagdating po doon sa consistency ng pagkain, dapat hindi po natin binabago-bago yan. At kung hindi po natin maiwasan na bago-baguhin yan, ay dapat po magkaroon po tayo ng maayos na transition technique. Lagi na po namin dinidiscuss dyan. 9 days po yung transition technique na yan. Marami na po kaming video na ginawa patungkol po dyan. Tingnan nyo na lang po pabalik. And of course, yung storage solution po natin. Kasi mahalaga po na yung mga pagkain po natin ay hindi nababasa dahil nagkakaroon po yan ng amag pag hindi po natin maayos ang storage. And ang pang-apat po, which is napakahalaga po, ay yung tinatawag po nating feeding technique. Alam nyo po, sa Australia, semi-automatic na po yung feeding technique. Kaya mahalaga po dyan dapat kung kakayanin po natin pagdating ng panahon ay dapat automated na po yung system po natin. Alam nyo po sa Australia, hindi po pwedeng tumaas ang kinakain ng aming baka ng 200 grams every second day lang po. 200 grams. Dito po sa atin, ano lang po yan, tansya-tansya lang po yan, po yan, mata-mata lang po yan. So dito po sa atin, ang kailangan lang po ay magkaroon po tayo ng 22 hours na may pagkain at 2 oras na wala. Ang rason po dyan dahil gusto po natin na ma-maintain yung tinatawag na aggression po ng ating mga baka. So pagdating po natin doon sa nutrition side at saka feeding side ng mga videos po natin, ay i-discuss po namin sa inyo ng very elaborate yung mga bagay na yan dahil sa ngayon ay talagang nililimit po namin yung aming video na wag masyadong tumaas. So kailangan po yung tinatawag na precision feeding. So dito sa amin, isang beses, isang araw kung magpakain po kami. Pero 22 hours po yan. Alam nyo po, yung mga laging nagtatanong, lalong-lalo, ano yung magic mix? Yung pagkain nyo naman po ay 2 hours a day lang. 22 hours na wala. Kahit pa puro magic mix yung ipakain nyo, wala pong mangyayari dyan. Kailangan po natin ay 22 hours na may pagkain, 2 hours na wala. Para lang po ma-maintain yung aggression ng ating mga baka. I-discuss po namin yan ng mas malalim pa sa darating na panahon. At ang panglima po ay yung cost management. Lagi po nating titingnan yan. Yung economic analysis. Lagi po nating computin landed cost. So, landed cost po ng ating pagkain.
O, maaring libre yung hinakot yung dayami, pero gumamit naman po kayo ng 10 tao at saka buong araw na paghahakot. May krudo, may pasahod, at oras. So pagdating po sa dulo, baka po mas mura pa po na magtanim po tayo ng mais o kaya ng sorghum or ng napier. At isa-silage po natin ito. Once every 2 to 3 months lang po yung paggawa ng silage at mababa po yung ating labor cost. Opo, kailangan po natin magbigay ng livelihood sa ating mga kababayan, pero kung apektado po yung cost ng ating pakain, ay malaking bagay po yan pagdating po sa dulo. Kasi by the end of the day, ang lagi po natin sinasabi, kailangan po malaman natin magkano ang ginastos po natin para mag-produce po ng 1 kilong live weight ng baka bawat araw. Importante po yan, kaya sa cost management po natin ay dapat po magkaroon po tayo ng economic analysis at saka of course, supplier relationship. Kailangan po na ma-establish po natin ang ating relasyon sa ating mga supplier kasi importante po na yung kinukunan po natin ng pagkain ng ating mga baka kung gusto po natin consistent. Importante po na mayroon po tayong regular na supplier ng mga pangangailangan po natin. At ang pang-anim po dyan ay ang sustainability and environmental impact. Mahalaga po yan, reducing carbon footprint. Masyado na itong malayo pero kailangan mapag-usapan natin ngayon. So kaya importante po na katulad po niyan, kung yung dayami po natin ay nanggagaling pa po sa kabilang bayan, tandaan po natin na mayroon pong carbon footprint yung ating paggamit ng mga sasakyan. At saka of course, yung pag-support po natin sa local economy. Kung okay lang po ang landed cost, dito na po kayo kumuha sa mga community po natin ng pagkain. So katulad po sa amin, ang aming mga mais ay binibili lang po namin dito sa palibot para po makatulong naman po kami sa mga farmer, lalong-lalo na po ngayong drought na may mga mais po na hindi na po nila napapabunga dahil po sa kawalan ng ulan. Yan po ang isang bagay na dapat po nating titingnan. At ang pang-7 po is yung feed efficiency monitoring. Sa bawat pakain po natin ay importante po na titingnan po natin yung performance matrix at saka yung ating record keeping. Kasi mahalaga po na makita po natin kung ano po yung tama na ingredients po sa atin, kung saan ay bukod sa cost po ay lumalaki po yung ating mga baka. So marami po tayong mga practice na tingin ko po ay masyadong time consuming at ang dulo-dulo po ay hindi po natin nahaharvest yung ating mga baka sa tamang panahon. Kaya dapat po ay tingnan din po natin ang ating feed efficiency monitoring. And of course, ay yung innovative feeding strategies. Kailangan po kung ano po yung kulang, magkaroon po tayo ng supplemental feeding at yan po ay pwede po nating hingan ng tulong sa ating mga animal nutritionist o kayo po sa mga kapwa po nating mga magsasaka na nakasubok na po sa ganitong uri ng pagsasaka. And of course, katulad ng ginagawa po namin, open po kami sa mga tinatawag po na feeds trial. Kasi kailangan din po na wag po tayong tumigil kung ano lang yung meron tayo ay hindi na po natin ini-improve yung ating ginagawa. So, ito po, i-recap lang po natin sa feed management po natin ang mga key factors po. Ang una ay ang utilization po ng local feed ingredients. Pangalawa po is yung nutritional analysis in feed formulation. Pangatlo po ay ang feed preparation, processing, and storage. At ang pang-apat po ay ang ating feeding technique. Ang pang-5 po ay ang ating cost management. Ang pang-6 po ay ang sustainability and environmental impact. Ang 7 po ay ang feed efficiency monitoring. At ang pang-8 po ay ang innovative feeding strategies. So, ito po mga kabaka, pag nagawa po natin ang ating feeding ay very consistent. Ang ibig sabihin po niyan, dapat kung anong oras po tayo nagpakain sa everyday, ayun po yung dapat gagawin po natin. At hindi po mahalaga kung isang beses ka naglaglag or 2 or 3 beses, pero dapat po yan ay same time everyday. At sa katulad ng sinabi ko po, dapat po ay kailangan 22 hours na may pagkain pag meron po tayong fattening program. At saka mahalaga po, hindi po pabago-bago ang ating pagkain. Isa pa rin po, dapat maabot po ng baka yung pagkain. Kasi ano pong point na maraming pagkain pero hindi po naabot ng baka,
dahil mali po yung design ng ating pakainan. Maaring sobrang lapad po siya o kaya wala po siyang stopper sa likod, kaya yung pagkain po pag nasubsob po yung ulo ng baka doon sa ating pakainan ay lumalayo po ito at hindi po ito nakakain. So mahalaga po by the end of the day, tulad ng sabi ko, ang mahalaga po dito ay yung cost per kilo gain. So importante po dito hindi lamang po yung quality ng ating pagkain, kundi importante din po yung gastos para po mababa ang ginagastos natin sa bawat isang kilo na tinutubo ng ating baka. So ayan po mga kabaka, sa ngalan po ng ating partner si Pastor Julius Paler, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat at umabot po kayo sa dulo ng video na to. At kami po sa Great Ark Farm ay wala pong ibang iniisip kundi i-share po sa inyo itong mga technology na to para po sa mga kapwa po naming magsasaka na kasalukuyan po ay may mga alagang baka. Ito pong sinasabi po namin ay pwede po ninyong ma-apply kaagad-agad kahit na isang baka lang po inyong pinapataba sa likod ng inyong bahay o kaya 10 o 100. Pwede po ma-adapt itong mga to, maliban of course doon sa mga automations which is medyo malayo-layo pa lang. Kanya lang, gusto lang po natin mapag-usapan para po mailatag na po natin lahat-lahat ito. Dahil ang pangarap po ng Great Ark Farm ay dumating po ang panahon na tayo po mga Filipino ay makapag-supply po ng disinting karne ng baka sa ating mga kapwa Pilipino at sa iba pa pong parte ng ating mga bansa. So patuloy niyo po kaming subaybayan, suportahan, paki-like, share and follow po ang aming page sa YouTube at saka sa Facebook, Great Ark Farm ni Kabakang Arnel. At ito po muli ang inyong kabayani, ang inyong kabayan, kapwa ninyo magsasaka, Arnel Corpus po. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.